Kumusta ang mama? Salubong na tanong agad ni Laurel sa kapatid. Madaling araw umalis ng Trinidad ang mag-asawa at hapon na nang dumating. Inabot niya ang isang bag ng saging sa isang kamay nito. Aba, bumata nang mawala ka. Biro ni Ben sa kanya. Nagulat nga ako nang mapuna kong tila nagbalik ang itim na kulay ng buhok ni mama eh. Huwag mo nga pansinin iyang kuya mo, Laurel. Ani ni Elaine na siniko ang asawa nang makitang sumimangot si Laurel. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy ito sa kusina. Isang tawa ang pinakawalan ni Ben. Nympha, pakikuha pa iyong ibang prutas na ipinauwi ng mama sa van. Utos nito sa katulong. Naupo sa mahabang sofa at nilingon si Laurel. At sa seryosong tonoy, kinukumusta ka ng mama? Pinagpipilitan sa aking himukin kang sa Trinidad na uli mag-aral. Na doon ka magkolehiyo. Pabagsak na naupo sa katapat na sofa si Laurel. Agad ang pagbundol ng kaba sa dibdib niya. Anong sabi mo kuya? Pumayag ka ba? Ang sabi ko'y kailangan ka ni Elaine dito lalo at nasa unang trimester ang hipag mo. Nagkibit ito ng mga balikat. Gusto ngang ipasama sa akin ang tiya Meding at siya ko na lang daw ihalili sa'yo. Napaungol si Laurel. Pero kuya, di ba nangako ka sa akin hindi mo ako pauuwiin? Ano ba naman kasi ang solidong dahilan at ayaw mong umuwi? Naguguluhang tanong ni Ben. Hindi naman ako naniniwalang sadya kang ipagkakasundo ng mama sa anak ng kaibigan niya. Wala ka pang 18 ah. Natitiyak ko namang hindi ka pag-aasawahin ng mama ka agad. Eh ikaw ba? She retorted. Hindi ba at kaya ka nag-asawa ka agad ay dahil ang mama ang nagpumilit? 3 years ago, right after Ben's graduation at the age of 25, ipinakasal ito ng mama nila kay Elaine na anak ng kumare at kumpare nito. Natawa si Ben doon, hindi mo nga pala alam, pero matagal na kaming magkasintahan ng ate Elaine mo. Lihim nga lang. Iyon ay dahil bata pa rin naman si Elaine. She was only 18 nang maging magkasintahan kami. At nagtatawa pa nga ako nang sabihin sa akin ni mama ang ideyang iyon. Para akong pagong na inihagi sa ilog. Hindi niya alam iyon, ngayon lang nasabi ng kapatid niya. Humugot siya ng buntong hininga. Hindi ko naiintindihan ang ginagawa ng mama kuya. Bakit kailangang manipulahin niya ang buhay natin? Paano kung wala kang trabaho noong pagka-graduate mo? Paano mo bubuhayin ang pamilya mo? Kaso nga'y alam ng mama na sa huling 2 taon ko sa kolehiyo ay sinuportahan ko na ang sarili ko. At alam niyang hindi pa man ako nagtatapos ay inialokan na sa akin ang posisyong ito sa branch ng financing company dito sa Lipa. That's unfair. Paano ako? Paano kung hindi lang ang pagkatagpuin kami ng inirereto niya sa akin ang gawin niya? Paano kung gusto niya akong magpakasal kami ng lalaking iyon? Nagpapanik niyang sabi. Hindi kumibo si Ben. Tinitigan lang siya. Pagkatapos ay nagbuntong hininga. May sakit ang mama Laurel. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit frantic siyang makitang nasa estado na tayong dalawa. She frowned. Sakit? Anong sakit? Sa puso. Kinakabahan ng mama na anumang oras ay traido rin siya ng sakit niya. Oh, napaungol ang dalagita. Magkahalong pag-aalala at lungkot ang nararamdaman. Gusto niyang umuwi sa sandaling iyon upang makasama na lamang ang ina. Subalit nang maisip ang gusto nitong gawin sa kanya ay napailing siya. Knowing her mother, kapag nadesisyonan nito ang isang bagay ay walang makapipigil dito. Nang matagal na hindi kumibo si Laurel ay tumayo si Ben at humakbang patungo sa kusina at nagbukas ng ref. Kumuha ng pitsyel ng tubig at nagsalin sa baso. Pagkatapos uminom ay humakbang patungo sa pinto sa may kusina na karugtong ng garahe. Binuksan iyon. Ano ang pinagagawa mo sa nakalipas na 4 na araw? Ani ni Ben ang matagal na hindi kumibo ang kapatid. Lumipad ang mga mata ni Laurel sa kapatid. Nakatitig ito sa Wrangler Jeep. Anong ibig mong sabihin? Agad ang pag-ahon ng kaba sa dibdib niya. Tinititigan ba ng kuya niya ang bumper ng jeep? Isinara ni Ben ang screen door at humarap sa kanya. Hey! Bakit ka namumutla? Nangunot ang noo nito. Ibinaba nito ang baso sa counter at nilapitan siya. Hinawakan sa balikat. Huwag mong isipin ang sakit ng Mama Laurel. Knowing our mother,
She was just getting paranoid, dala ng nagkakaedad na. Napapikit si Laurel at unti-unting inilabas ang pinipigil na paghinga. Nanlambot na inihilig niya ang likod sa sandalan ng sofa. The guilt was killing her. At huwag kang mag-alala, patuloy ni Ben na muling bumalik sa pinakanteng upuan. Plano pa lang naman ng mama na ipakilala ka sa anak ng kaibigan niya. Kung sakaling dumating sa puntong imungkahin niyang ipakasal ka roon, kakausapin ko ng masinsinan, okay? Tumango siya. Muntik na niyang ipagkanulo ang sarili. Okay, may pabaon nga pala ang mama sa'yo, ang paborito mo. Minatamis na kundol, ani ni Ben at inginuso nito ang isang bag sa sahig. Nandyan. Nakangiting inabot ni Laurel ang bag at inilabas mula roon ang garapon ng minatamis na kundol. Tuluyan ang nalimutan ang kaba. Hindi na halata ng kuya ko ang damage na nangyari sa sasakyan niya. Kwento ni Laurel sa kaibigan kinabukasan sa kantin cafeteria. At iyon pa mismo ang ipinanghatid niya sa akin. Baka naman hindi ganoong kagrabe ang nangyaring damage sa sasakyan. You must have exaggerated your story. At saka kung sakali namang malaman ng kuya mo, hindi ba mas dapat siyang mag-alala kung nasaktan ka? Ani ni Sandy. Di lalong nadoble ang kasalanan ko kung nasaktan ako. Pabuntong hiningang sabi ni Laurel. Nasira ko na ang jeep, nasaktan pa ako dahil ipinagpilitan kong gamitin iyong jeep. Hay naku Sandy, ayokong mawala ang tiwala ni kuya sa akin. Vibes kami at ang gawin akong extension ng card niya bukod kay Ate Elaine ay malaking bagay na. Hindi ko pa nga nahasabi yung pagbili ko ng damit eh. Well, pasalamat ka na rin kahit paano kay Ronan. Inayos ni Sandy sa pagkakasukbit sa balikat ang backpack. Nagring na ang bell para sa first subject. Tara na. Si Laurel ang nagbukas ng screen door ng cafeteria. Sandali siyang natigilan. Speaking of the devil, inginuso niya ang parating na si Ronan. Tulad nila ay nagmamadali rin para sa first subject nito. And she was surprised at the sudden leaping of her heart. A handsome devil. A handsome jerk, yes. Natatawang sagot ni Sandy na binilisan ng mga hakbang. Huwag kang babanggit ng kahit na ano tungkol sa kanya kapag binati tayo. Babala ni Laurel sa kaibigan. I thought you two were friends now. Bulong ni Sandy. Why should we be? Mabilis na naglaro sa isip ang huling eksena nila kahapon ni Ronan. Tawagin ba naman akong mangkukulam? Nanlaki ang mga matang nilingon ni Sandy si Laurel. Kapag kuway hindi nito napigilan ang mapatawa sa sinabi niyang iyon. Mangkukulam? Bakit kaniya tinawag na ganoon? Anong malay ko? Laurel shirk. Natahimik siya nang dumaan sa harap nila si Ronan. May mga ilang estudyante sa pagitan nilang nakikipagsiksikan din sa koridor. At nginitian siya nito sa pagitan ng mga estudyante. Maya-maya ay nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga estudyanteng kasabay nila kasabay ng mahihinang hagikgik. Napakunot ng noo si Laurel nang maulinigan ang pangalan ni Ronan mula sa bulong-bulungan. Agad niyang hinagilap ng tingin ang binata. Tiningnan kung ano ang dahilan at pinagbubulungan ito. Tiningnan niya ang sapatos nito, the same shoes he was wearing yesterday. Purple sneakers, pero natitiyak niyang hindi iyon ang dahilan ng mahihinang usapan at hagikgikan. Huminto si Ronan sa mabilis nitong paglakad. Napansing pinagtitinginan ito ng mga kasabay. At doon na puna ni Laurel kung ano ang problema. Baliktad ang suot na t-shirt ni Ronan. Baliktad na ang suot na sa likuran pa ang nakaprint na design ng t-shirt. Nagtama ang paningin ni Ronan at Laurel. Hindi alam ni Laurel kung ano ang gagawin. But on instinct, panguso niyang itinuro ang suot na t-shirt nito kasabay ng paghawak niya sa sariling bulsa. Agad namang nakuha ni Ronan ang gusto niyang sabihin. Niyoko nito ang sarili at nang tiningnan nito ang t-shirt ay hindi napigilan ng ilang estudyante ang magtawanan. Ronan wins, kasabay ng pag-iling ng ulo, then grinned boyishly and tried to humor the situation. Ang t-shirt na iyon ay nakapailalim kanina sa overalls. At nang alisan nito upang pumasok ay hindi na nito pinag-ukulang tingnan sa salamin sa talyer. Nagmamadali ito dahil napuna na ito ng professor sa first subject na laging late. Ibinaba nito sa ibabaw ng barandilya ng koridor ang hawak na notebook.
at walang pakailam na hinubad nito ang t-shirt sa harap ng mga estudyante. Biglang natahimik ang lahat na nahinto sa paghakbang, mostly girls, while the boys were darting curious looks at saka nagpatuloy sa paglakad, and some girls were even trying to hold their breaths. Maging si Laurel ay na-freeze sa kinatatayuan. Napahawak siya sa braso ni Sandy na marahang napao. Nakahantad sa lahat ang hubad na katawan ni Ronan. At hindi makuhang iiwas ni Laurel ang mga mata sa pagkakatitig sa nangingintab na dibdib ni Ronan na nalalatagan ng pinupinong balahibo na hindi pa ganoon ka-obvious. Subalit habang gumagapang ang mga balahibo nito patungo sa puso ay nagiging prominente ang kulay at pababa pa sa maong nito. At tila nagising siya mula sa isang panaginip nang matakpan na ang kanyang pinakatititig-titigan nang maisuot na ng maayos ni Ronan ang t-shirt. Sa pagkakataong iyon ay hindi na kailangan ni Ronan na makipagsiksikan sa maraming estudyante. Tila dagat na pula na nahawi ang mga iyon para sa pagdaan ni Moses at ng mga Israelita. At si Moses ay lumingon kay Laurel at kumindat bago ipinagpatuloy ang paglakad sa koridor patungo sa sariling classroom nito. Kasunod ang ohs at ahs mula sa mga estudyanteng babae. Hindi alam ni Laurel kung saan galing ang ngiting agad na sumilay sa mga labi niya. He's a totally hank. Grabe. Did you see his abs, his chest? Anang tinig ng babae sa kanilang likuran. Loka, hindi ang chest ni Ronan ang tinititigan ko. Yung hair sa ibaba ng puso niya. Oh, I couldn't wait to see him without his jeans. At si binabayan nito iyon ng malisyosong hagik-gik. Wait lang siya sa akin, dagdag pa ng isa namang estudyante sa may likuran nila ni Sandy. Agad siyang napalingon at napataas ang kanang kilay. Napabuntong hininga si Laurel. Tara na nga Sandy. Hinatak niya sa braso ang kaibigan at mabilis ang mga hakbang na ginawa. I didn't realize before how attractive he was. Usal ni Sandy. He, I don't believe this. Ani ni Laurel sa sarili. Sa likuran niya nakaupo sa may bleacher ay sina Grace at Marie. Nasa 4th year din subalit ibang section at si Ronan ang pinag-uusapan. Kanina pa niya hinihintay si Sandy sa bleacher. Bumili lang ito ng soft drinks pero hindi pa rin nakakabalik. Sa totoo lang, ay wala naman ang isip niya sa pinapanood na practice ng team ni Ricky. Dahil sa kabilang dulo ng bleacher ay nakaupo si Ronan at pinapanood ang practice ng basketball ng mga barkada. Ang team nito ay kalaban ng team ni Ricky. At nakakahiyamang aminin, lihim siyang nakikinig sa kwentuhan sa kanyang likuran. At iyon ang hindi niya maintindihan kung bakit. Ano bang pakailam niya sa lalaking iyon? Nilingon niya si Ronan sa kabilang dulo ng bleacher. Sa ibaba ng bleacher, 3 upuan mula sa kinauupuan nito sa itaas ay may mga girls na panay ang pakyut kay Ronan. Hagik-gikan ng hagik-gikan at pasulyap-sulyap dito. At ikinasusuya niya ang ngiting ipinupukol ni Ronan sa mga ito. Nakakita lang ng abs, mga nabaliw na. Pagbubusan niya sa sarili kasabay ng ismid. Nasisiguro niyang nadagdagan na naman ang hangin sa ulo si Ronan dahil sa ginawang pagpapabida kanina. Baduy naman, dugtong pa niya sabay taas ng kilay. Binalingan niya ang mga notebook sa harap niya. Nagulat pa siya nang makitang puno ng scribbles ang buong papel. I hate Ronan. Ni hindi niya namalayang napuno niya ang papel ng puro I hate Ronan sa kahihintay sa kaibigan. Napatuwid siya ng pag-upo, agad na naisip ang tungkol sa date nila ng binata. Sa darating na Sabado iyon, she wondered how would she act as his girlfriend on Saturday. Baka mamaya ay humiling sa kanya si Ronan ng kiss. He can go to hell, huwag niyang sabihing maraming nagkakakrush sa kanya at umastang tila heartthrob sa kasal ng tito niya. Pumunit siya ng isang pahina sa kanyang notebook at pagalit na sumulat doon. Ronan? May nagpapaabot. Napalingon si Ronan sa pinanggalingan ng tinig. Kilala nito sa mukha ang bata na bigla na lang lumitaw sa kanyang tabi. A high school freshman at isa sa mga mahilig manood ng practice ng team. Hanggang sa tumalikod ang estudyante at bumalik sa kinauupuan sa gitna ng bleacher, ay hindi itinanong ni Ronan kung kanino galing ang mensahe. He wasn't that interested. Hindi iyon ang unang pagkakataong makatanggap siya ng mga love notes sa mga estudyanteng babae. Patamad niyang binuksan ang pilas ng notebook. Dating rules.
Iyon agad ang bumungad sa kanya in bold letters. Number 1, hindi mo sasabihin kahit na kanino ang tungkol sa date. O baka naman nasabi mo na, I could kill you for that. Number 2, kailangang nasa bahay na ako bago mag-alas 6 ng gabi. No more no less. Yun lang ang oras na ibinigay ni kuya sa akin. Number 3, walang holding hands, walang akbayan, walang yakapan, and absolutely no kissing. Kahit nasa chick. Ronan tried not to laugh out loud. Agad na sinulya pa ng kabilang dulo si Laurel, who pretended to be watching Ricky's team in practice. He couldn't help grinning, kahit minsan ay hindi pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na iyon. Una, wala siyang balak na ipagsabi na kahit kanino ang tungkol sa kanilang deal at date. Pangalawa, kahit alas 4 pa ay makakauwi na si Laurel. Provided walang traffic sa Bacoor, he didn't want to hang out with her any longer. At ang pangatlong rule, lumapad pang lalo ang ngisi niya. Hindi siya makapaniwalang naisip ni Laurel na maaaring gawin niya ang bagay na iyon. But then there was a thought. Muli niyang nilingon si Laurel sa kabilang dulo. Seryoso pa ring nanonood ito sa practice ni Ricky. But he was sure na alam nitong binabasa niya ang notes. Looking at her from the distance, hindi pa rin kayang paglabuin ang magandang mukha ni Laurel. All right, she was beautiful, but so were the girls he dated with. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit na-attract siya rito ngayong numero 1 snobbish ang dalaga. Siguro dahil genuine ang ipinakikitang inis nito sa kanya. Ang ibang girls na nagpapakita ng inis ay kunwari lang upang makuha ang atensyon niya. And Laurel was also one classic example of a real snob. Diring-diri sa grasang nakadikit sa katawan niya. Nang biglay mapatayo ito at pumalakpak kasabay ng cheering scream, nakashoot si Ricky. Umasim ang mukha ni Ronan. Alam niyang parehas ang dalawa sa buong campus. Laging magkasama. Kung mag-boyfriends ay hindi niya alam, pero agad na napukaw ang inis sa dibdib niya. Kung inaakala ng prinsesa na lahat ng lalaki ay magkakandara pa sa kanya para lamang mapasagot siya, well, Laurel Navoa, nagkakamali ka. Not Ronan de la Serna. So okay, maganda ka, but not that, alright? So maganda kang talaga, naiinis na pag-amin niya. Naningkit ang mga mata nang bumaba si Laurel at binigyan ng high five si Ricky na lumapit sa dalagita. Humugot si Ronan ng naiiritang paghinga. Kailangan nitong ipaalam kay Laurel that she wasn't everyone's idea of a perfect girlfriend. Kinuha nito ang red ballpen na nakaipit sa binder. Binaligtad ang papel at sumulat. 1. Hindi ko sasabihin kahit na kanino sa campus ang tungkol sa date natin. Ano ko, hello? Dating with you is not as if I won first prize in Lotto. 2. Of course, you'd be home earlier than you expected. I don't want to hang out with you any longer than I have to. 3. If you think you are my idea of a perfect girlfriend, then think again. I have absolutely no desire to get romantic with you. Talk about your monumental ego. Tinupi nito ang papel at sinutsutan ng first year high school na batang lalaking nasa gitna ng bleacher. Agad naman itong lumapit. Pakibigay sa prinsesa. Aniya at idinagdag ng mangkukulam. Sabihin mo sa kanya iyan. Hindi inalis ni Ronan ang tingin sa bata hanggat iabot ang sulat kay Laurel. Mula sa kinauupuan niya ay kitang-kita na niya kung paano namula ang mukha nito nang mabasa ang nasa papel. At bago pa siya lingunin ni Laurel ay bumaba siya ng bleacher at mabilis na sumali sa mga naglalaro. Ronan was grinning from ear to ear. Naaasar na naman niya si Laurel. And it was about time para ipalam dito ang una niyang rule. Iyon ay ang tigilan na nito ang pag-asta na tila prinsesa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.